Bakit sinasabi po ng Sistine Research na papunta na sa XRP sa double digits? Yan mga ka-crypto. Ngayon, ang isa po sa pinakamainit na tanong sa market ay ito. Possible na ba talagang umabot sa two-digit price sa XRP? Ayon po sa Sistine Research, nasa critical moment na raw tayo. Hindi po ito hype call. Hindi ito basta prediction, kundi foundation na nakikita nila mismo sa dominance chart ni XRP. Kapag ang isang asset ay nagsimulang umangat sa dominance laban sa buong market, ibig sabihin ay may umiikot na pera papunta sa kanya. At para po sa Sistine Research, kapag nabasag po ang kasalukuyang structure, dramatically ay tumataas po ang probability ng isang malakas na run papunta sa $10 hanggang $15 na range. Kaya hindi po ito overnight pump, pero isa pong structured breakout. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Ayan, ano nga ba ang sinasabi ng XRP market cap dominance chart? Ayan, para mas malinaw, sa dominance chart muna tayo. So ngayon ay nasa 4.09% ang XRP dominance. Habang ang market cap po niya ay nasa humigit kumulang $122 billion. Noong kalagitnaan po ng 2025, umabot pa ito sa 4.5% dominance at saka $210 billion na valuation. Yan, kasabay po yan ng presyo na $3.66. At mula noon, bumaba po ang presyo pabalik sa $2. Pero ayon po sa Sistine Research, hindi po ito weakness or kahinaan. Ang rejection mula sa multi-month resistance band ay sinundan po ng controlled pullback, hindi po crash. At dito po nagiging interesting ang kwento ni XRP. Ngayon ay bakit po hindi bearish ang pullback na nakita sa dominance? Yan, sa technical analysis, may malaking pagkakaiba ang panic drop sa controlled pullback. Ang nakita po kay XRP ay bumalik siya mismo sa isang rising support line na ilang linggo nang binubuo. Ibig pong sabihin, mas mataas po ang low kumpara sa dati. At kapag may higher low, kadalasan ay may momentum po na iniipon. Para po sa Sistine Research, ang ganitong structure ay parang hinihigpitan ang spring. Habang tumatagal po sa support, mas malakas ang posibleng breakout. Kaya sa halip na matakot sa pullback, tinitingnan po nila ito bilang preparation phase. Ngayon ay ano naman po ang ibig sabihin kapag nag-breakout ang dominance ng XRP? Kapag ang dominance ng isang crypto ay nag-breakout, simple lamang po ang translation niyan. May rotation of capital papasok sa asset. Hindi lamang po retail money, kundi mas malalaking players. Para po sa Sistine Research, kung maabot ni XRP muli ang green resistance zone sa kanyang dominance chart dito, posible po ang price expansion papunta sa presyong $10 hanggang $15. Mula po sa kasalukuyang $2 na presyo, ito ay katumbas ng 5 times hanggang 7.5 times na galaw. Hindi po maliit ito. Hindi rin basta-basta nangyayari kung walang foundation. Ngayon ay posible ba talaga ang $600 billion hanggang $900 billion market cap para kay XRP? Ito po ang numero na medyo kinikilabutan ang iba. Ayon po sa projection ng Sistine Research, ang breakout scenario ay naglalagay kay XRP sa $600 billion hanggang $900 billion market cap. Para po sa ilan, parang imposible. Pero sa crypto cycles, hindi po bago ang ganitong expansion kapag pumasok ang tamang demand. Kapag nangyari po ito, automatic na may bagong all-time high si XRP at tuluyan na po siyang papasok sa double-digit territory. Ito po ang matagal nang inaabangan ng mga holders at saka hodlers.
Ano naman po ang kondisyon para tuluyang mangyari ang breakout? Mahalaga pong linawin. Hindi pa binabasag ni XRP ang resistance. Sa ngayon, siya po ay nag-hold sa support at nagtatighten sa rising pattern. Sa technical terms, sign po ito ng strength. Isang malaking factor pa rin ang broader market, lalo na si Bitcoin. Sa kasalukuyan, si Bitcoin po ay nasa pagitan ng $89,000 at saka $93,000. Paulit-ulit po na walang decisive breakout. Kapag naging bullish po si Bitcoin, mas lalong lumalakas ang tsansa ng XRP breakout. Ngayon ay kaya bang mag-decouple ni XRP mula sa market dahil sa mga ETF? Yan, may ilang analyst na nagsasabi na kaya raw humiwalay ni XRP sa galaw ng market. Dahil ang mga ETF ay patuloy po na nag-accumulate or nag-iipon ng maraming XRP sa historic phase. Pero sa ngayon ay ang price action ng XRP ay nananatiling align or tugma sa broader market. Hindi pa po niya pinapakita ang full ETF impact sa kanyang presyo. Kaya para po sa Sistine Research, ito ay hindi po failure or pagkabigo, kundi ito ay delay lamang. Kapag nag-sink ang dominance breakout at ang ETF demand, dito raw po nagiging explosive ang magiging galaw. At bilang panghuli ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. At ayan, sa kabuuan, hindi po sinasabi ng Sistine Research na siguradong mangyayari po ito bukas. Ang sinasabi nila, mas nagiging likely ang double-digit XRP price habang nabubuo ang structure. Si XRP po ay hindi nagpapanik. Hindi po siya bumibigay sa support. At patuloy po siya na nagsiset ng higher lows. Kapag ang dominance ay tuluyan pong bumitaw pataas, ang $10 hanggang $15 na presyo ay hindi po isang hindi na wild dream, kundi masasabi nating ito ay isang logical na target. At pagdating po sa crypto market, ang mga tahimik na setup ang siyang madalas na pinaka mapanganib. Kaya yan po ang chart natin dito. Yung chart na ipinakipo po rito ay napakasimple lamang pong basahin. At yan po yung kulay red na direction is yan po yung inaasahan natin na posibleng mangyari or magiging sunod na direksyon ni XRP. Kailangan po talaga niyang malampasan yung green zone na yan, horizontal green zone na yan, para umangat ang kanyang presyo, at base po sa target ng Sistine Research ay posible daw po niyang maabot ang $10 hanggang $15 na presyo. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.